Hello po, si Atty. Rogelio Wong po ito ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel, isa pong Legal Aid Public Service Program niyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Ang ating pong topic sa episode nito ay may kinalaman po sa sulat po sa atin ni Antoinette Mokia, 5396. Basahin ko po ang kanyang sulat. Sabi niya, Attorney, what if binenta ng seller ang property ng mama niya? Pero her uncle na walang anak, pumirma naman lahat ng anak ni seller. Ang tag as vendor din sa deed of sale. Tapos, hindi nalipat agad yung titulo sa buyer na pumanaw na yung seller. At pumanaw na din ang ibang mga vendor of which ay yung bilang anak. May laban po ba ang mga apo ng seller if i-contest nila at i-deny nila ang perma ng parents nila as vendor of absolute sale? Well, base sa kwento mo, at una tandaan natin, ay wala namang may tuturing nating na may allegation na nagkaroon ng fraud doon sa bilihan, except na i-deny ng mga apo yung pirma, because presumably ay hindi daw ito pirma ng kanilang lolo or lola. But it's a matter of evidence. Tandaan po natin, in a transaction of sale, such as dito, there is always that presumption of regularity of the document. So, patunayan ng mga apo yan, kung nagkaroon ba talaga ng fraud. Kasi kung wala namang katibayan na nagkaroon ng fraud, kasi allegation lang. Tandaan po natin, allegation is not evidence. They have to show some proof that there was really fraud. Kasi pag may fraud po, like pineke po yung pirma, then the document itself is void from the beginning. Kung wala namang ganung ebidensya, well, kung mahabol mo po sila, meron pa rin pong repercussion po dyan. For example, okay? So, kailan ba nadiskobrehan na nagkaroon ng fraud? Okay? Kung nagkaroon ng fraud, nadiskobrehan nila, ay mayroon lang po silang 4 na taon yung mga po, 4 na taon para i-contest yung para bawiin, yung o ipabali wala, o deklarang null and void, yung dokumento because on the alleged fraud. Dapat gawin nila ito, para mapakancel yung deed of sale, at ma-declare as null and void, ng korte sa loob ng 4 na taon, from the time na discover nila yung katiwilaan o fraud. So pag hindi nila nagawa ito, sa loob ng 4 na taon, ay maging prescribed na o maging paso na yung kanilang karapatan na i-contest pa yung bilihan. Kasi tinulugan nila yung kanilang karapatan sa beyond the prescriptive period na 4 na taon. Now, assuming naman na nagkaroon lang ng breach of contract doon sa bilihan, depende. Wala kasing hindi maliwanag kung ano yung grounds ng mga po para hahabulin, Now, kung nagkaroon ng breach of contract, halimbawa may usapan doon sa deed of sale na ganito, ganyan, hindi nasunod, well, meron din silang 10 taon yung mga apo na habulin ito from the time na nagkaroon nadiskubrihan nila na nagkaroon nga ng breach of contract. Pag hindi nagawa rin ito, ay kailangan ay madidismiss din yung kanilang petition sa korte pag maghabol sila because prescribed na rin. Okay? So, ganun din, kung halimbawa, palabasin nila kanina na gusto nila i-cancel yung titulo because there was fraud, pag-secure halimbawa ng titulo ng lupa and they would like to have this i-reconvey sa kanila, reconveyance, ay kailangan din po na they have to do it within the prescripted period. Pero kung halimbawa po ay ang basihan ng contract is void yung kontrata, ibig sabihin void ab initio, void from the very beginning because
tulad na banggit natin kanina, pineke yung pirma, void talaga yun. So pag ganito, ay magiging imprescriptible po, no? Ang pagbawi, no? Ang pagbawi po ng titulo at i-cancel po ang titulong ito because ang naging bilihan po, no, because of this magkaroon ng fraud, no? Pineke halimbawa nung yung mga signatures ng parties ay void ab initio po yan, no? Mulat sa kulpa. So at any time pwede pong mag-file ng petition or complaint for reconveyance, no? Yung nasabing mga parties tulad ng mga apo. So I hope, no, na nasagot natin ang katanungan po sa atin, no, ng ating taga-subaybay. Alright. So by the way, palagi kong sinasabi, no, dapat maging matatag po tayo, no, mapagmasid, no, lalo na pagdating sa ganitong bilihan po ng lupa, lalo na pagdating po sa ganitong transaksyon, no. Katulad nito, no, nakaligtaan nating i-discuss kanina na hindi daw po nailipat kaagad. Now, yung deed of sale na wala namang sinasabi rito kung yung bang deed of sale ay notaryado. Pero I at least assume na notarized yung deed of sale. Hindi nga lang nailipat kaagad. O isa pa rin, no, na kadahilanan kung bakit yung bang nagkaroon ng complacency o kapabayaan yung buyer. Kasi iniisip nila, kaya hindi kaagad parehistro. Sasabihin nila, nasa akin naman yung deed of sale, saka notarized. Nasa akin pa rin yung titulo ng lupa, original. So, bukas ko na lang o next year ka na lang pag may budget na ako, may time na ako. So, ito po sa nabanggit natin sa ibang video po natin, pag sa ganitong situation, no, you are trading in a precarious situation because there are incidents, no, na that could be adverse sa iyo, no, katulad ng pag hindi nabayaran yung kaakibat na taxes sa bilihan, meron pong tax consequences po yan, penalty, interest charges. At mind you, yung bayaran po, no, sa interest charges for late payment, no, filing na return sa BIR, may surcharge po yan. Plus yung interest po yan, compounded na 20% per annum. So medyo malaki po. So the more you prolong o i-delay ninyo ang pagbabayad po ninyo ng taxes sa BIR, ay di more po lulubo po ang inyong bayarin. So it is to your interest bilang buyer na dapat maparehistro kagad at mabayaran yung mga taxes na ito. Otherwise, ay patuloy itong lulubo at hindi ninyo maparehistro ang inyong bilihan, no? At manatili ito nasa kapangalan pa rin ng seller. So maraming mga possibility, no? Ang mangyayari niyan. Katulad niyan kung halimbawa ay namayapa na si seller, siyempre may mga heirs po yan, katulad yung mga apo, katulad niyan, yung apo nga gusto na maghabol, no? So ang tanong mo ngayon yung bang apo ay pwedeng maghabol sila, pwede ba nilang i-deny yung kanyang ginawang deed of sale, no? So pwede po nilang gawin yan, pero siyempre whether meron silang laban o hindi, kayo rin po ang magkaroon ng abala, no? Sa inyo po rin, kayo din po ang papasan ng abala at saka consequences. Again, tulad na sabi natin kanina, kung sinasabi nila ano bang reason nila, ano bang basihan nila para i-contest ito. Kung ang kanilang basihan ay fraud, okay? Pag sinabing fraud, the document is void from the very beginning, no? So pag ganyan, ay pwedeng po nilang habulin po ito. But again, kailangan hindi lang basta allegation. Kailan may ebidensya na nagkaroon talaga ng fraud. And that means, siyempre, ang korte po ang magdidetermine po niyan kung there was really fraud that makes the sale void ab initio. Okay? So in this case, pwede po sila mag-file ng petition sa korte or a complaint, no, for the cancellation or declaration of nullity of the deed of sale and the reconveyance of the title
sa pangalan po ng mga claimant katulad ng apo, no, na they are now their surviving heirs, no, of the deceased seller. So I hope nasagot po natin ang katanungan sa atin ng ating viewers, subscribers po natin at kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, no, sa mga viewers po natin, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating channel, no, at if you find our videos, our channel informative, ay siguro naman po hindi naman po kalabisan kung ako po hirit sa inyo ng isang click lang po, isang subscribe, isang share and like po. And of course, doon sa ating Facebook account, paki-click po ang follow, no? Paki-follow po ninyo so that pag may mga updates po tayo, you'll be duly notified that wala po kayo mamimiss na episode. At of course, i-click po din po ninyo yung notification bell. And patulungan din po ninyo ang inyong abang lingkod na mapalawig pa natin ang ating advokasya na makapagbigay po tayo ng legal information kalaman sa ating mga kabayan. At sila din po ay may mapulot po sa ating mga pinag-usapan. Sabi natin lagi, di ba, sa ating mantra, lamang na ang may alam sa batas. So I hope to see you again, no, in the next video po natin. And thank you for your time. Thank you for subscribing kung nag-subscribe na kayo, at share at paki-like din po, no, ang ating videos para mahuli naman po tayo ng algorithm ng YouTube at saka sa Facebook, at palagi po tayong marami po tayong ma-reach out ng mga kababayan po natin. Hanggang dito lang muna tayo. Bye for now. God bless. Bye-bye.